Saan po kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Dito ako sa Taguig. Mhm. So nagbakasyon lang po kayo galing Amerika? Opo, US citizen po ako. Last February 7 po ako dumating. Pabalik-balik lang po ako kasi retired na ako tsaka byuda po ako. Ay, gano'n? Mm. Sa Mhm. Amerikano? Ah, Hawaii po yung asawa Hawaii? ko. Puerto Hmm. Rico, Hawaii. Nagkakilala kami sa trabaho kasi nag-work Mm. ako ng 25 years sa casino po Ah. sa Las Vegas. Galing po akong Las Vegas. Tapos ano po siya, ano po yun, milyonaryo? Siyempre. Ay, hindi. Sana nga. Sana ho siya, byuda na po kayo? Namatay po. Ah. Namatay po ng kapitbahay eh. Ay, ano po yung sinakal ng bago niya? Anong ginawa? Hindi, parang ba sasabihin ko? So anyways, doon mo namatay sa Bago niya sa isa? bago niya, opo. Pero nagkaanak po kayo doon, ma'am? Ay, hindi po. Pangalawang asawa ko yun. 25 years po ako nagtrabaho sa casino sa Las Vegas. Mm. Nag-divorce po ako sa una kong asawang Pilipino, 4 ang anak ko. Mm. Tapos, nung kami nagkakilala, nagpakasal kami sa Amerika. Tapos, nung mag-retire na ako nung bago po, after, what do you call that? COVID ba yun? Yung COVID. Mm. I decided to go back here kasi mayroon pong property itong magulang ko, wala naman nakatira. Dito kami, nag-retired. Mm. Kaso po nangapit bahay. Okay. Tapos kailan lang po siya namatay? Doon sa... Last year lang po, dito namatay. Dito Ah, namatay sa Pilipinas. dyan po siya nangapit bahay? Dito sa Mm-mm. Pilipinas? Mm-mm. Ay, ganun? Kaya nalulungkot ako. Ano Gusto po ko ng nangyari nun, taon. ma'am? Kasi dito po kayo nag-retire sa Pilipinas, di po kayo bumalik kasi nga COVID, no? So tapos nagsasama naman po kayo dyan, tapos nagawa niya pa hong maghanap ng iba, Pinay din. Opo, Oh. bata pa, inano po nung kahirap dito. Kasi mabait daw yung asawa ko. Ah, Nangyari, wala naman akong ginagawa. Basta pinauba... inabandon niya ka. Basta sinabi lang niya sa akin, I need space. What Hmm. for? I said, but I need space. Kasi meron daw siya anxiety. Kasi dati pong Marine Corps. Kaya pala. Oh. Anxiety. So I give space, no, which is, na hindi ko naman po alam na meron na pala po siya. Tapos, Mm. tumira sila ngayon. Mabait po ako, pero may communication kami kasi alam ko may sakit siya. Mm. I give space. But ayoko na siyang tanungin dahil wala naman akong dapat itanong kasi so anyways, one day may tumawag po sa akin, phone Kring! ang ginamit. Aha. Sabi ko, bakit babae sumagot sa phone, no? Oh. Pala doktor Mm. ng ospital. Kung kilala ko daw yung taong yun, sabi ko asawa ko, Oh. dun sa probinsya namatay, dun inabot. Kaya pinuntahan ko pa po doon. Saang province mo, ma'am? Sa Dagupan, yung babae taga Dagupan, Pangasinan. Ay, sus. Sabi ko, bakit nakarating yung asawa ko diyan? Oo. Hmm, Hindi na nga niya ako binibigyan ng pera, joint account kami, pero kasi meron naman ako sariling pension, pero Oo. very sad. Kaya yung emotion na ngayon, nung mangyari yan, umuwi po yung anak ko, sinundo ako, nagpagamot po ako sa Amerika kasi nagkaroon po ako ng depression. Mhm. By the way, Depression. ilan po anak ninyo dun sa second Sa husband? wala po kaming anak. Yung unang Ah. yung unang asawa ko po Pilipino. Pilipino pala, no? Yung pangalawa. Oo. Tapos, Mm. dinala ko yung mga anak ko sa Amerika. Kaya naman po ako nakarating ng Amerika. Petition po ako ng magulang ko. Galing po ako ng Guam. Aha. Tapos move ako ng Las Vegas. Nagtrabaho ako doon ng 2016 nung nakilala ko po yung asawa ko. Mm. Nagpakasal kami. Pero nag-divorce ako 2000. Sa una, So, sa Pinoy. Sa Las Vegas po, nag-divorce kami ng unang asawa ko. Long story. Mm. Then, 2016, 16 years na po akong divorced. Yun, nakilala ko itong pangalawang asawa ko. Tapos 19 years po kaming kasal na hindi ko naman po akalain na mga ngapit bahay. Mm. So, ano po yun?
ng kapitbahay, alam din po siguro ng taga-Dagupan na yun na mag-asawa ho kayo, hindi? Di ba? Meron, alam po. Alam po. Oh, mabuti hindi. Eh, nangyari po kasi kaya hindi ko naman po kasi ako po ang babaeng hindi po sumusunod sa lalaki. Mm. Hindi kasi sabi ko kung manloloko, manloloko. Mm. Iba po. Eh, gano'n. Na-develop siguro do'n sa asawa ko kasi nakausap ko po yung babae. Mm. Mabait daw, tsaka lagi daw siyang binibigyan ng pera, Yun lang. Mabait talaga. nireregaluhan. Oo. Cashier po ba saan yung babae? Ha? Saan po nagka-cashier yung babae? Dito po malapit po sa amin dito sa Taguig. Taga-Taguig Ah, po. kaya nakita pala ng Tapos mister ang mo. nangyari po niyan, resign niya yung babae. "Don't worry, I'll take care of you." Tapos pumunta sila dun sa Dagupan. Pero nagkuha po ng tira po ang asawa ko dito sa Shangri-La 1 condominium sa Shaw Boulevard. Doon po siya. Doon ko po nalaman na nakatira sila kasi nung mamatay na po yung asawa ko, mag-meet kami nung kanyang bago, sinabi niya lahat ganun-ganun. Pero I just be patient at saka yung kalmado lang. Hindi ako nag-iskandalo kasi hindi po ako skandalosang tao. Yung babae po bata pa. Tapos 37 years old and mm, I'm 68. This coming April 28, I'm gonna be 68. okay. Mhm. Hindi po nabuntis, hindi po sila nagkaanak. Hindi po magkakanak ng asawa ko. Believe it or not po, sa sobrang bait ko po, since na may kinasal po kami up to 9 years, wala na po kami, hiwalay na po kami ng higaan. Kasi meron po siyang hernia at saka meron po siyang prostate. Prostate. Mhm. Kaya nalagaan ko po ng gusto yung asawa ko, kaya napakasakit po nung nangyari. Na hindi ko alam, wala, questionable until now. I don't know what's happened. Basta alam ko patay na yung asawa ko. So nangyari, punta po ako ng Pangasinan. Yung babae, andun daw siya, nag-meet kami, binigay gano'n. Sorry ha. So ngayon, kita ko yung asawa ko, payat-payat. Payat-payat ng asawa ko. Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi ko raw niya alam na may sakit. Tinulungan naman daw niya, kaya daw niya nadala ng ospital kasi may maano na siya ng dugo. Suka. Naglalabas na. Dumudumi na siya ng dugo. Ngayon, kinausap ko po yung doktor. Kaya naman po nila nalaman pala yung information ko kasi yung po ng asawa ko, meron pong password. Hindi nila mabuksan. So lumabas na pakialaman nila yung phone ng asawa ko. Meron siyang contact, emergency contact. Yung yung picture ko tsaka yung phone number ko kaya natawagan po ako. Kasi gusto po nitong babae siya mag-intindi. Sabi naman ng doktor, wala kang karapatan kasi hindi ka asawa, may asawa. Kaya pumunta po ako doon ng masakla. Nagbayad po ako ng 400,000 sa bills niya sa ospital. Yung joint accounts ninyo, wala na pong laman? Wala po. Inalis ko yung, bago siya umalis dito, nagpunta po ako sa Guam. Doon ko inayos yung mga bangko ko kasi iniwalay ko na po dahil malabo na kaming dalawa. So, ako nagbayad. Nung ma-discover ko yung pera niya, zero balance. Aray. Yung pension nyo na lang siguro yung kinabubuhay nilang dalawa, no? The time. Malaki po pension ng asawa ko kasi. Kasi nga, ano po yun, di ba? Marine? So anyways, for in instant story, nung binayaran, kaya ko po naman binayaran yung hospital bill niya kasi yung mga benefits ko, I need his death certificate. Which is, I got everything. So, I processed sa Guam po lahat with the help of my daughter kasi nakatira doon sa Guam. So, now, I deserve naman. Pero nalulungkot ako. I had to move on pero yun na nga. Wala po ako. Dito lang ako sa bahay ng nanay ko. Hindi ako lumalabas. Lalabas lang po ako pagka mag-grocery. Bali, ano po, hindi po kayo dual citizen? Dual po ako. Dual citizen. Okay. Dual citizen. So, babalik pa ganun-ganon lang kayo, no? Opo. So, itong si Mr. po ninyo, yung pangalawa, itong Amerikano, may ano po pa yun? May pamilya po dati? May mga anak? Meron din po. Divorce din po siya. Ang masama po pa niya,
Marami po pala siyang hidden lies to me na hindi ko po alam na malalaman ko na lang po itong patay na 2 beses pala siya kinasal. Nung nagsasama po kami sa Amerika, kasal pa po pala siya. Tapos, kaya pala noong August, nag-divorce siya. September, nagpakasal kami. 2 months lang. Kasi wala po akong ginawa kundi nagtrabaho. Mm. Trabaho po ako ng trabaho. Tapos yung pera ko, nag-joint account kami. Hindi ko na chine-check. Basta sabi ko sa kanya, just pay all the bills. Mm. Magkaroon lang ako ng pang-grocery natin, panggas ko sa kotse ko, that's it. Then, when I find out, wala akong savings. Mm. He took all my money. Pero at least I don't care, it's only money, but hindi ko humatanggap. yung pensyon niya naman, nasayo naman po yung pensyon niya ngayon eh. Ay, oo. 4 na po ang pension ko. 4 na. Apat, sayo, sa kanya, Social Security ko, dito sa Pinas. yung buo. Mm. Ay, hindi, wala po ako dito. Sa Amerika po lahat yun. Ah. Tapos yung isa po, yung kalahati ng pension niya, binigay sa akin ng Social Security sa Amerika. Tapos meron po akong culinary kasi doon po sa casino, member po ako ng union. Mm. Nagkaroon po ako ng lansam at saka nung monthly. Mhm. Tapos yung isa po, sa veteran sa military po, binigyan nila ako ng pension. I'm good enough. I deserve it. But nalulungkot, it's not the money, but I can still not believe, what my husband did to me. Mhm. He betrayed me. Kasi, But look, the karma. So, that's what I'm saying. Be nice, Pag naggumawa ka ng masama sa kapwa mo, mm. karma. Kahit hindi ka maghabol, ilalapit sa'yo ng Panginoon na talagang gano'n. I believe that happened to me. Totoo yan. Ngayon, na ako, ngayon nga lang, sabi ko lang po maaso. 4 po anak ko. Mhm. Nasa Amerika lahat. 2 po sa Las Vegas. Yung isa po nasa Dallas, Texas. Mm. Yung isa po nasa Guam, Mhm. babae. Mga apo mo, no, magkasama May sila. mga po ako po, mga mistisa po ko. Oo. Subali, ikaw nga lang po ngayon dyan sa Taguig. Opo. Meron po ako ditong kasambahay. Mm. So, Na tapos, tumutulong paglilinis, ganyan. stay lang kayo ng 3 months, another 3 months naman po doon sa US. Last year, doon ako nagpasko kasi nag-stay ako doon ng 5 months. Tapos, February 7, bumalik na ako dito. Mhm. Bali 2 months lang, more than 2 months. Then, dadating yung anak ko galing ng Guam. Pupunta naman ako ng Guam, for couple of months, whatever. Then, balik na naman sa Pilipinas. Tapos, baka doon na naman ako magpasko sa Amerika. Ayoko magpasko rito. Ayoko. Bakit? Alam mo na yon. Okay lang naman ho yan kung kamag-anak mo eh. Okay lang po yan. No? Kahit, Yung mga masama po nga lang, Marami kamag-anak dito, pero I don't wanna mention natin. pag mayroon ka lang. Di pa sa gano'n Bag nangutang. Oo. Hindi na nagbabayad. Yun lang. Ngayon, pag sumingi, ngayon, di na ako nagpapautang. Noon mabait sila, bla bla bla. Ngayon, yung pala kinukuha lang uli ang loob ko nung uutang na kayo pang matrikula, pag kahit ng ilaw, hindi na kaya pagbigay, di ko na binigyan, hindi na ako binati. Yun lang. Nagalit na sila. Kasi nga dapat kung utang-utang, kung bigay-bigay, no? Kung mangutang ko 1,000 buti sana kung mga 1,000 lang Oo. bigay ko na. Oo. Rocky po mamungutang. Sabi ko hindi ako nag-retired para sa inyo. Oo. Itong pera ko, siyempre, I'm 68 years old. Yung bang enjoy ko na, diba ho? So ngayon po, anong purpose nyo? Sumali po kayo dito. Yun. Ang purpose ko lang yan, yung may makausap. Baka sakali magkaroon ako ng friend. I don't care about the age. If they like to talk to me, why not? But if not, that's okay. Sige. So, may maintenance na ma'am? Wala pa? Naman. Ano, para saan po maintenance mo? Sa high blood, which is normal. Pero sa Amerika po ako, kaya pala ako bumabalik doon dahil sa medical ko, dahil meron po ako medical doon. Insurance dito, wala. Doon po, libre ang doktor ko, libre mga gamot ko, mga laboratory, lahat. Kaya bumabalik po ako doon every year, once a year. Sige. Ano naman pong gusto mo sa isang lalaki?
kung papalarin pa ako na magkagusto pa sa'kin 'no, ang number 1 gusto ko lang yung ano, um, ano ba sa Tagalog yung sasabihin ko? Ano ba? Ano ba sa Tagalog? Halos karamihan po yung ayaw na po nila ng may obligasyon, no? Companionship Mm, na lang yung companionship lang. mm, Pero sa totoo, ayoko magpakasal. Kasi mm, 'pag nagpakasal ako mawawala lahat ng pensyon, benefits ko. correct. You know what I'm saying? So mahirap po dalhin siguro kung hindi kasal, no? Pwede po yan siguro kung Oo. businessman, mas madali din po yun, no? Oo, hindi puwede naman kung gusto niya puwede naman akong tumira dito sa Pilipinas as Aha, long as I want dahil dual citizen naman ako. aha, Pangalawa, talaga ako kahit may mga anak po ako, hindi ako sumasama sa mga anak. Very ano po ako, mm, patawag dun, dependent sa sarili ko. mm, Miski po ang mga anak ko professional, I never ask nothing from them. mm, Sarili ko pong sikap. 25 years po ako nagtrabaho sa casino. mm. Mga magaganda naman po trabaho ng anak ko. Sige. So hahanap Ayun, po tayo ng ano, kung no? may kung may magkagusto, why not? You never know, right? Kung magkagusto, marami po ma'am kahit sa comment section ngayon, pero di po natin alam kung sila magustuhan mo. So yun po, Gano'n? yun po ang alamin natin, no? Hahanap po kami, manager. Baba niyo po muna ma'am, no, yung tawag. Tatawag po ako ulit. Alright. Ang sabi ni madam, kung may magkakagusto. Siguro kung gusto, marami, na. Hindi rin po natin alam kung mahal ka niya. So, ikaw na po bahala na makiramdam.